beloved Boss Mike Cervera. Eto na, ang Chavit Singson, mga kababayan, ay nagpupursige na, oo. Ayaw talagang tumigil na siraan ng siraan ang Manong Bongbong natin. Di ba? Walang ginawa po yan, mga kababayan. Oo. JQ, inalis mo yung window ng puwet ni... Grabe kayo, ano. Ana Brina, eto na. Biola, baka mata na magaan lang nga tatay. Baka daw na to yung laway lang sa dito. Eto na, mga kababayan ko, ayon sa ating source, mga kababayan, eto nga si Chavit Singson ay walang katigil-tigil po ito sa pupursige na mapabagsak ang Manong Bongbong natin. Hindi po siya natigil, hindi po titigil ang Manong Bongbong siya mali. Hindi po titigil si Chavit Singson para mapatalsik si Manong Bongbong. Gusto niya talagang mapabagsak. Kaya kitang-kita mga kababayan ko, yung ginagawa hong pagbabayad ni Chavit Singson dyan. Oo. Ngayon, eto na, Kamaraw. Nag-aanyaya ng rally sa Manila, January 5, sabing gano'n, bukas! Tama ako, bukas, January 5, nag-aanyaya ang Chavit Singson bukas para daw dakpin nila si Pangulong Bongbong. Ano namang kahibangan ni Chavit? Mga kababayan ko, bukas kasi, abangan po ninyo. Chavit, umaming ka. Na bukas din, mga kababayan, meron siyang papreskon. Oo. Magpapapresko na naman, mukha yatang nakahukay na naman ng mga ibabanat kay Manong Bongbong na lumang-luma na, tulad po ng paghuhukay niya sa Guinness Book of Record na kung saan ay wala na nga doon at nagsorry na nga ang Guinness kay Manong Bongbong. At kung ano-ano pa na nandoon daw ang pangalan niya sa sa PDAP scam netong nagngangalan na Sinapoles. Mga kababayan, wala na nga doon. Yung bang mga kababayan may maibato lang tong matanda na ito? Na para bang kahit chismis ay ipapalamon sa inyo. Oo, kaya ang kailangan, mga kababayan, tao. Eto na, mga kababayan ko, lumilibot na daw po, di umano, etong si Chavit Singson na magbayad ng mga rallyista para daw po manggulo bukas diyan po sa Maynila. Kita nyo, mga kababayan ko, ito yung sinasabi ko, na ang politika, wala kayong permanenteng kakampi. Wala kayong permanenteng kaaway. Bakit kanyo? Ito pong si Chavit, kung inyong matatandaan, himudpwet kay Manong Bongbong yan. Sa kabila ng hindi po nabibigyan, napagbigyan yung kanyang kagustuhan, sabi nga ni Manong Bongbong, ang gobyerno ay hindi pinagkakaibigan. Ibig sabihin, ginagamit para magkaroon ng kaibigan. Serbisyo publiko ang ating gobyerno. Lalong-lalo na yung gobyerno ni Manong Bongbong natin. Hindi po tulad ng panahon ni Digong lahat binarkada. Sukdulan na pati yung anak ni Senator Nanay ni Libiste. 'Di ba? Yung senador na Nanay ni Libiste na bata, kita nyo binarkada pati yung pondo ng bayan. Hindi nga, mga kababayan ko, eto lang, isipin nyo maigi. Yan si Loren Legarda, kasi magkaiba yung apelyido. Eto, isipin nyo maigi kung paano binarkada ni Digong na sinasabi ko. Yung pong prangkisa, totoo, walang involved na pera.
Pero po yung prangkisa na binigay dito sa Batang Libiste, yan po mga kababayan ay may katumbas na malaking halaga. Hindi nga pera ang binigay, prangkisa. Prangkisa sa gobyerno. Kaya nga ho nagka-interes yung negosyante na si Pangilinan na bilhin yung 60% doon po sa prangkisa na binigay ni Digong, binarkada para umayo sa kanya, siguro yung pamilya ni Libiste at ni Loren Legarda. Grabe, no? O ang Pangulo hindi ganyan. Ibig ko sabihin, malayo. Bakit? Kaya nga nagkakaganyan si Chavit. Nakuha nyo? Nakuha nyo ni mga kababayan, nasundan nyo ako? Ulitin ko, si Digonyo, binabarkada ang gobyerno. Kaya nga ho, pati Checo, binabarkada niya. Anong ginawa? Ginawa ho niyang economic advisor kahit Chekwa. Kasi nga barkada. Oo, pag barkada, may negosyo, pagkakakitaan ng kwarta, go lang siya ng go dyan. Wala na. Oo, wala nang pigil-pigil pa. Tama? Tama mga kababayan ko? Oh. So ngayon, ang mangyayari ngayon mga kababayan ko, eto, bukas, abangan natin yung pa-presscon ni Chavit Singson. Baka naman i-adjust. Pero hindi na yan magtatagal mga kababayan kasi naka-schedule na yan. Ayon sa ating source, mga kababayan, bukas po, kung hindi po bukas, buong etong isang linggo, aabangan natin yung sasabihin na naman na mga issue na sing tanda nito. Baka mamaya mga kababayan gamitin niya pa yung mga issue nung si Apo Lakay, ano. Kasi nga wala talaga eh. Wala hong maibabanat kay Manong Bongbong kung hindi mag-iimbento ng mga salita, ng mga kung ano-anong mga paninira, ang kulto ni Duterte, mga kababayan ko, hindi po sila tatama. Oo, walang maititira. Kaya bunot lang ng bunot. Kaya nga mga kababayan ko, nangyayari sila-sila na lang eh. Sabi ni Roque, gagamitin nung isang tatanga-tanga. Sabi ni Maharlika, gagamitin uli nung isang tatanga-tanga. Kita nyo mga kababayan ko, ganun sila katanga. So ngayon, dahil nga uso sa kanila yung gamitan ng sinasabi, yung sasabihin ngayon ni Chavit Singson bukas sa makalawa o sa susunod na araw na pagpapapreskon niya, syempre nakaready na ang lahat ng mga alipores ng kulto ni Duterte para damputin, pulutin at ipalamon na naman sa mga mangmang na katulad nila. Nagets nyo, ha? Nagets nyo, ha? Napakaliwanag ko magpaliwanag ngayon, ha? Tama ba? Tama, mga kababayan ko. Ganun lang naman kasimple. Simpleng-simple yung mga gawain ng mga ito. Yung mga diskarte nila, mga kababayan, basang-basa ko na. Oo, napaka-basic lang, mga kababayan. Oo. Pero yung mga diskarte ni Manong Bongbong, kakaiba. Pag si Manong Bongbong ang dumiskarte para banatan sila, hindi nila namamalayan para bang parang submarine ng Amerika. Gets nyo? Pag si Manong Bongbong ang dumiskarte, hindi nila namamalayan na para bang submarine ng Amerika, hindi nyo madidetect kahit katabi mo pa. Ganong katindi, mga kababayan ko, ha? Ganong katindi ang Manong Bongbong natin, kaya mapanatag kayo. Oo. Mapanatag tayong lahat, mga kababayan ko. Dahil naniniwala ako na ang kasamaan na kanilang binabalak sa pangunguna ng kulto ni Duterte, kasama yung matandang sakristan. Oo, mga kababayan, sakristan yata ni Digong ito sa kanyang kulto eh. Our beloved
Boss Mike! Boss Mike! Cervera!